Mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa ating pagtitipon dito sa ating programa Balita at Talakayan with Ka Eric. Uy, hindi maampat-ampat ha. Tuloy-tuloy ang mga balita, kaliwat kanan po. At marami ang dapat mabigyan natin ng pagpapaliwanag at bibigyan natin ng koneksyon sa mga pangyayari hinggil dito sa kaganapan sa Senado, sa Kongreso, pati na po sa mga buong pangyayari sa ilalim ngayon nagaganap sa gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Sila pa rin po yan magpinsan kaya gobyernong Marcos Romualdez. Sila po ang nakikipagsabwatan upang kontrolin at diktahan ang daloy ng kapangyarihan sa gobyerno. No? Sila pa rin yan, isang grupo ng sindikato. Kung si Ginoong Saldico pa ang mag-describe nito, iisa lang pong likaw ng mga bituka nila. Magkakadugtong yan, sila Marcos at sila Romualdez. Ang Tulfo Brothers, si Erwin Tulfo, Bendalo, may Sylvester Stallone pa yan na pangalan, dahil nga nameke yan ng kanyang pagkatao para makakuha ng US visa, US passport, at kung ano-anong mga panlilinlang at panloloko para makapanatili siya sa Amerika. And eventually, inamin niya nang sinurrender niya yan ang kanyang US passport sa US Embassy. Hindi natin alam bakit hindi pa siya naiimbestigahan for fraud o pandaraya at mga pandurugas sa gobyerno ng Estados Unidos. So si bend the law, you bend the law in order for you to please the people, no? At sinang-ayunan man ni Kolokoy na Boyeng Rimulya, abogado, Department of Justice Secretary, pero bendalo, tama daw, mantakin mo yan. Di parang sinabi ng isang baliw, na baliw ka rin, at sama-sama tayo maging baliw. Sumagot naman ang hindi baliw, oo, pareho tayong baliw, tama ka, sama tayo. Yun pong epekto ng bendalo sa loob ng Senado nung naghihiring noon tungkol sa restitusyon at kabulukan ng style nila Boyeng Rimulya sa Department of Justice. Kaya natawag siyang bendalo. Ang isa itong si Rafi Tulfo, na malaki po ang kanilang pinagkakakitaan sa mga away mag-asawa, away mag-boyfriend, mag-girlfriend, at gagawa ng dramatization na kunwari ay pacifier, tagapagligtas ng mga masisira na pamilya. Really? Millions and millions of pesos ang kinikita nila sa show na yan para lamang sakyan nila Rafi Tulfo ang mga away mag-asawa. So nagtapang-tapangan po ang magkapatid nito kahapon dyan sa Senado at nag-privilege speech sila na nakatayo. At ang audience nila si Kiko, wow, dagat, Sharon Cuneta Pangilinan, sila Byros, sila Lacson, sila Tito Soto. Ang speaker nila sa pagtapang-tapangan na akala mo mga tambay sa kanto na pinasuot ng Amerikana para tawaging senador. Yun po ang naging akto kahapon at mga pahayag ni Erwin Bendalo Sylvester Stallone Tulfo at ni Rafi hanggang away mag-asawa lang ang tapang Tulfo. Hanip sa description si kay Erika. Rafi hanggang sa away mag-asawa lang ang style ng tapang Tulfo. At si Erwin Bend the Law si Sylvester Stallone Tulfo. Ang daming pangalan. Sabi ni Erwin Tulfo, kung hindi ka magpapakita dito, mag-resign ka na, Alan Peter Cayetano. Hindi mo kayang pamunuan ang Senado. Wow! Big words, mga kababayan. Wala nga ito sa kalingkingan ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Kung ang katinuan sa pagbubuo ng tamang desisyon bilang tamang senador, nanalo lang ito si Erwin Tulfo dahil sa popularidad. Pero hindi sa kakayanan at kapasidad bilang senador. Yan pong katotohanan. Nagagamit nila ang media, ang social media, para po yung mga ordinaryong mamamayan ay maboto sila. Dahil popular
Siyempre may pondo rin. 120 million pesos ang donation dyan na dineklara ng magkapatid na Yap Brothers na kasamahan nila sa AXIS na nasasangkot sa maraming anomalya ng ghost flood control din. Itong magkapatid na Yap Brothers sa AXIS. 120 million pesos ang dineklarang donation para kay Ben Dalo, Sylvester Stallone Tulfo. Kung makapagsalita siya, akala mo ay totoo at tunay na pang senador ang birada niya. Paslang pa na hindi naman OA, overacting, hindi bagay, no? Mabuti pa kung nananagalog ka, no? Like kapareho ng pananagalog ni Senator Robin Padilla, yung pananalita sa Pilipino, no? Tinatawag nating pananagalog. Yun pong kolokyal, no? Sa salitang Pilipino, si Senator Robin Padilla, si Senator Dante Marcoleta, no, mas malinaw pa kung magtagalog o magpilipino sila, rather. Pero itong paislang effect niya sa kanyang speech sa gitna ng carpeted floor ng bulwagan ng Senado. Akala mo may privileged speech siya, no? Si Ben Dalo, Sylvester Stallone Tulfo. Resign! Wow, resign. Di ba dapat kay Marcos mo yan sinabi? Resign! Mr. President, lugmok na ang bansa at binababoy na ninyo ang Senado. Hindi na namin kaya. Di ba dapat yun ang speech niya? Resign? Para ano? Para pagbigyan ang kapritsyo ni Marcos at Romualdez na maging sindikato ng mga senador. Ang gusto niya at tagapagtabon-tabon at tagapagtanggol ng kasindikatuhan sa gobyerno niya. Kagaya ng ginagawa ng unsi-unsian ng mga senador na to, mga kababayan. Si Subiri at ang mga kasama nila, bilib na bilib sa tapang pangkanto, no? Tapang pangbuli. No? Yun po ang tapang na hindi totoo, tapang pangbuli. No? Bully sa kindergarten school. Bully sa elementary school. Ganyan po ang mga akto ng magkapatid na Tulfo kahapon sa Senado. They tried to bully ang majority black, lalo na si Senator Alan Peter Cayetano. Bakit magre-resign? Pinagtatanggol ng tama nitong majority group led by Senator Alan Peter Cayetano as the Senate President ang integridad ng Senado. Hindi yan para lang sa inyong personal banggaan. Kung hindi, alam naman po ninyo yan na ayaw nila Marcos at Romualdez at ayaw nyo rin na mabuksan muli ang Senate Blue Ribbon Committee na pag-iimbestiga dahil sasambulat ang hindi ninyo makokontrol na katotohanan. That will really explode in public kung gaano kalala at kalubha ang sinindikato ng mga trilyones na pera, lalo na sa mga ghost flood control projects. At may mga maleta, mga deliveries, iba pa. Ayaw nila ng grupo nila Erwin Bendalo, Sylvester Stallone Tulfo. Kaya pa postura siyang parang bully sa kindergarten school o sa elementary school na parang siya ang astig at siga kung makatawag ng resign. Ha? Resign your foot ka to. Ikaw ang mag-resign sapagkat hindi ka deserve na dapat nasa Kongreso o nasa Senado. In fact, mayroon kang kaso Convicted ka with affirmation and the final judgment sa Supreme Court. 2 counts ng libel. At yan ay crime of moral turpitude. At hindi ka dapat pinayagan na tumakbo. Kaso nakalusot ka Binaliwala ito ng sindikato na COMELEC led by Chairman George Garcia ng COMELEC. Lusot ka. Kagaya ng pagkasindikato ng pagkakaupo ng Gabriela Party List versus sa Duterte Youth Party List. No? Mga kababayan. So ang kanyang kapatid na si Raffy, hanggang away mag-asawa ang style ng tapang lang, naghamon pa kay Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya, tinatawagan natin si Alan Peter Cayetano, magpakita ka dito sa Senado bukas, at kung hindi, isa kang duwag. Wow. Duwag talaga, ha? Ikaw, naging matapang ka ba sa totoong mga issue na nakakaapekto sa taong bayan? Naging matapang ka ba? Raffy, tapang-tapangan,
hanggang away mag-asawa lang ang style ng tapang mo, nang iniimbestigahan mo sana ang anomalya sa PCSO na linggo-linggo may nananalo at bilyon-bilyon na pera ang lumalabas na napapanalunan, pero umiikot lang ang mga winners sa area ng Central Luzon, lalo na Bulacan. At nakakabahala na halos linggo-linggo nakiklaim ang all major prizes sa PCSO. Aba, isang tingin, isang tawag ka lang pala ni Mel Robles, wala ka naman sinabi. Tiklop, General Manager ng PCSO. Chairman and General Manager si Mel Robles ng PCSO. Wala naman palang sinabi itong si Rapi Tapang-Tapangan Tulfo. Sa flood control, sila magkapatid, ang tapang-tapangan nila na pang bully style sa elementary school na bully. Tamime at tahimik kasi involved pala sa mga maleta. Mantakin mo ang kapatid mo, kayo, ang AXIS party list nyo, itinuturo ng mga records sa Kongreso na mayroong mahigit 7.2 billion pesos na mga insertions, karamihan pa mga flood control. Mga kababayan. At iba pang questionable na mga proyekto na dumaan sa inyong negosyo na party list na ang pangalan ay AXIS. Negosyo ng magkapatid yan Ang isa pang may negosyo na party list, si Martin Tambaloslos. Yung party list niya na tingog ng mga magnanakaw party list. Or tingog party list. Yun pong tawag Tingog ng mga magnanakaw party list. In short, tingog. Ayan. Family business din po yan ni Martin Tambaloslos at ng asawa niya at ng kanyang pamilya. Pati anak niya nandyan na rin. At bilyon-bilyon ang mga pundo, mga insertions at mga kunwari projects na pumapasok po sa party list nila. Ganyan din pong Tulfo brothers na to, mga kababayan. So duwag daw si Senator Alan Peter Cayetano kapag hindi nagpakita po ngayong araw. Kasi walang sesyon nung nakarang araw, Lunes, tapos nung Martes wala, at mukhang wala din ngayon. Bakit? Sapagkat kapag wala ang 11 na mga natitirang miyembro ng tinaguriang The Brave 13. 11 lang silang natitira, although sila pa rin po may control sa pamunuan ng Kongreso. Pero deadlock numbers na po ngayon Ang unsihan senators ni Marcos at ni Romualdez na kanilang mga sabotaheros sa loob ng Kongreso, unsi rin po ang kabilang number o bilang nila Senator Alan Peter Cayetano, na naninindigan na dapat ipagtanggol ang isang malaya na Senado at hindi sunod-sunuran at nadidiktahan at kinukumpasan nila Marcos at ng mga tauhan nito para maging sunod-sunuran sa pagtatabon-tabon at pagtatakip hinggil sa katotohanan ng sistematikong korupsyon at malawakan at malubhang pandarambong. Yan po ang bottom line Ang unsihan senators, tagapagtaguyod at tagapagtabon-tabon na manatili po na walang kasalanan si Marcos at Romualdez tungkol dito sa mga anomalya na umaabot sa 1.9 trillion pesos sa flood control scandal pa lang. At dito rin po sa iba pa mga issue. Samantalang itong grupo nila Senator Alan Peter Cayetano at ang tinaguriang The Brave 13, included po dyan sila Senator Jingo Estrada na nakakulong ngayon at si Senator Bato de la Rosa na gustong ipadukot at ipatapon nila Marcos papunta sa Netherlands, sa ICC Detention Center. Mga kababayan, walang sesyon dahil walang quorum, walang presiding officer. Kasi ang quorum dapat 13 minimum attendance per session para maging valid, legal, and mayroong binding authority ang desisyon ng kapulungan ng Senado. Ang kanilang quorum is 13. Ayan. Sa House of Representatives, ang quorum nila should be around the 158 yata or 160 ang quorum sa, kasi 100 divided by 2, half of that plus 1. So kung 24 senators,
Divided by 2, 12 plus 1. Yun pong quorum. Pag sinabing quorum, minimum na numero para maging valid, legal at may otoridad ang proseso ng inyong gagawing desisyon o pagpupulong. Yan. So walang quorum, walang presiding officer. Kasi hindi na po mababago pa ng 11 senators at mapipigilan ang pagsulong ng investigation. Sakaling i-challenge nila yan, pwede po magkaroon ng deadlock at mapipending pa. Deadlock in numbers. Kasi nga kulang na ng isa or dalawa na nga. No? Dapat 13 ang majority group. Pero 11 na lang sila. Kaya, isa pong parliamentary tactics upang mapigilan ang pananabutahe ng mga tauhang senador at mga inuutusan nila Marcos at Romualdez na sabotaheros, lalo na itong Tulfo brothers, at nag-aakto na mga attack dog ng onsihan group, no, laban sa political opposition group naman na hindi nakalinya sa interes ni Marcos at ni Romualdez at ng mga magnanakaw at sindikato, yung grupo na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang tagapag-atake ngayon, itong magkapatid na Tulfo, na ang kapasidad ng tapang ay hanggang schoolyard or elementary school bully or kindergarten bully. Dahil sa totoong issue na nakakaapekto sa taong bayan, wala, tameme. Tameme sa flood control scandal, tameme po sa PhilHealth scandal, tameme po sa katiwalian sa PCSO, katiwalian sa mga farm to pocket roads at mga smuggling, kung ano-anong mga issue na halos hindi nyo naririnig ang boses nila. Maliban na lang kung ang pinag-uusapan ay ang pagiging bully-bully nila kung magpahayag bravado. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ang tapang-tapangan ay hindi pang-entertainment, ginagawa sa tamang prinsipyo. At ang Senado ay hindi radyo o telebisyon para mag-arte-artihan kayo dyan. Sa pool, gamitin nyo ang tapang nyo sa prinsipyo na tama. Maging independent dapat ang Senado at maging makatotohanan sa kanyang mandato na ito'y tagapag-check and balance doon sa poder at kapangyarihan, lalo na ng executive, para hindi mag-abuso at hindi maabuso ang taong bayan at ang gobyerno ay hindi mabihado. Doon nyo gamitin ang tapang nyo. Kaya sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, o mag-independent ka, umalis ka rin dyan sa linya ng onsihan group nyo at magdeklara ka na independent senator ka. O kung hindi mo gagawin yan, di duwag ka. Sabi niya, kung hindi lang apelyido ni Rafi away mag-asawa ang style ng tapang, hanggang doon lang, Tulfo, at kung hindi rin Tulfo, si Erwin Bendalo, Sylvester Stallone Tulfo, ipapatulfo ko kayo. Okay din ang mga pitik ng jokes ni Senator Alan Peter Cayetano. But kidding aside, ito po ang dahilan kung bakit ang mga kagaya ni Rafi hanggang away mag-asawa lang ang kayang tapang niya, Tulfo, at ni Erwin Bendalo, Sylvester Stallone Tulfo, nakakapasok sa Kongreso, sa Senado, dahil nagagamit nila ang tinatawag na mass hysteria. Naniniwala ang mga tao na sila magbibigay ng solusyon, pero sa likod ng maskara nila ay ang hindi at walang kakayanan at walang totoong pusong maglingkod at magsilbi para sa isang mataas na posisyon sa gobyerno na hahawakan nila. Nagagamit lang talaga nila ang kanilang pagiging popular para ikapital upang makakuha ng poder at kapangyarihan. At alam naman natin, walang ginawang tama. Puro kabulastugan at katapang-tapangan na pangkanto at pangbuli ng elementary school ang ginagawa. Akala nila sikat sila. Hindi. You are giving a very bad image to the Senate. Kasi kayo po ang pinakamalala na example kung bakit ang patuloy na pagpayag ninyo na didiktahan at pakikialaman kayo nila Marcos at nila Romualdez
ng sindikato ng gobyerno na itinuturo na ng maraming witnesses sa pangunguna ni Saldico ay nagiging kasabwat kayo. Hindi tagapagtanggol ng mamamayan. Kung hindi tagapagtaguyod ng pagsasamantala at pang-aabuso sa mamamayan at panluloko sa taong bayan at sa gobyerno. Yun ang nagiging role nyo. Kaya kayo tinatawag ng mga mamamayan unsihan senators. Kasi ang ibig sabihin ng unsihan, naglulukuhan at manluloko. Ayun. Kaya naman po, tama lang itong ginagawa ni Senator Alan Peter Cayetano, Senator Lorin Ligarda, Senator Jingo Estrada, nakakulong na, Senator Bato de la Rosa, nagsa-safekeeping muna dahil baliw na si Matibag at si Trillanes at sila Rimulya na ipahuli siya. Ang ginagawa nila Senator Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Pia Cayetano, Senators Mark Villar and Senator Camille Villar, at sila Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, Senator Lorin Legarda. Tama lang po ito, mga kababayan, na sila ay magkaisa, magkapit-bisig, hindi lamang para kay Senator Bato de la Rosa at kay Senator Jinggoy Estrada, kundi para sa institusyon mismo ng Senado, na ito ay mananatiling matino, matuwid at may paninindigan at malaya at hindi baluktot at kasabwat sa pagtatakip, pagtatabon-tabon sa mga katiwalian at kaabusuhan ng isang gobyernong nabubulok. The way Marcos and Romualdez are trying to manipulate and regain control of the Senate sa pamamagitan po ng mga aksyon, sabotahe na inilulunsad po ng grupo nitong Tulfo Brothers at ng Itbulaga Group ni Tito Soto na nagsama-sama, pati sila Virus at Wow Dagat Pangilinan. Masaya ang mamamayan sapagkat matapang at lumalaban pa rin ang brave 13 senators. Kaya po kahapon na i-deliver na dyan ang kabaong ng kamatayan ng demokrasya at kabaong ng kamatayan ng mga kalayaan at malayang institusyon ng demokratikong gobyerno natin na pinapatay ni Marcos. May nakahimlay na kabaong sa labas ng Senado at sa June 4, sa pagbubukas muli ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee at ipapatawag ang 18 former brave soldiers na ito, ang mga brave former 18 soldiers na ito, ay magkakaroon din po ng malakihang pagkilos ang iba't ibang sektor para ipagtanggol ang kalayaan at pagiging matuwid at tagapagtaguyod ng katotohanan ng Senado. Hindi para sunod-sunuran sa dikta ni Marcos at ng mga tauhan niya. So abangan, June 4, muling magbubukas ang Senate investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. At ito na ang sukatan kung matapang o duwag itong Tulfo Brothers at grupo nila sa katotohanang sasambulat at mabubulgar doon sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig at pagtangkilik ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Mayroon din po tayong Jeffrey Ka Eric Celis Facebook page na monetize na rin po natin. Kahit papaano po may unti-unti na rin pong mga nagpapadala ng stars at nag-i-increase ng followers niya. Step by step lang. Tiyaga lang mga kababayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli. At ito, si Ka Eric. Bye for now. Mabuhay!